Ito na lang ba ang aking kalagayan? Maging nanay na lang habang buhay, taga-alaga ng anak. Doon ka nilagay ng Panginoon. Yun ang plano niya sa iyo dahil ikaw bilang magulang, pwede mong gabayan yung anak mo. Yan ang iyo. Binigay ng Diyos na responsibilidad sa iyo. Dahil marami kang kaluluwang maigagabay. Kaya gusto kong mag-abroad eh. Gusto kong kumita ng pera sa ibang bansa. Papipiliin ka ngayon ng Diyos. Kumita ng pera o mapaliwala yung kaluluwa ng mga anak mo. O mapaliwala yung buhay ng iba. May plano. Huwag niyong labanan kung ano po yung plano ng Panginoon. Pansinin niyo po yung nangyari doon sa banal na kasulatan na kung saan yung plano kay Joseph. Kung makatandaan niyo po yung istorya ni Joseph sa Genesis 37 hanggang 50 po na kung saan ay istorya po ito ni Joseph na kung saan siya ay pinagbili ng kanyang mga kapatid bilang maging slave, right? Pero ano nangyari po kay Joseph? Siya ang naging hari. Nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Nang siya ay pinagbili bilang isang alipin, ngunit sa pamamagitan ng plano ng Diyos, siya ay umangat sa kapangyarihan sa Ehipto upang iligtas ang maraming tao. Hindi ko ba napakagandang plano para sa kay Joseph yun? Ayaw sa kanya ng mga kapatid niya, pero siya ang naging hari sa Ehipto. Si Paul sa Acts 16 po, ay binago ang mga planong pangmisyon ng banal na Espiritu. Pinangunahan niya patungong Macedonia, imbes na sa Asia siya, kung saan mas malaking gawain ang Diyos para sa kanya. Dinivert yung route niya from Asia to Macedonia dahil mas higit siyang kailangan doon. Kaya from Saudi Arabia, from abroad to Occidental Mindoro, bakas brother, yun ang iyong destination. Saan ka, Brother Jason? Pag-isipan natin yung mga plano natin. Si Brother Jerome kaya, saan? Dito rin. Baka may plano sa iyo, Brother Jerome. Huwag natin labanan ang kagustuhan ng ating Panginoon. Maaaring ngayon, hindi kayo handa, baka sa susunod na panahon, ipagkakaloob sa inyo ang mga plano ng Diyos. Bilang isang konklusyon po, kapag binabago ng Diyos ang ating mga plano, ito'y isang tawag upang magtiwala sa Kanyang karunungan, sumunod sa Kanyang kalooban, at kilalanin na ang Kanyang mga layunin ay mas mataas at madalas na may mabuti kaysa sa ating mga sariling kagustuhan. Kaya ito isang paanyaya upang maghanap ng kapayapaan sa Kanyang kontrol at lumago tayo sa ating pananampalataya sa paglalakbay na inihanda niya para sa atin. Ang ating buhay ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang ating nakamit, kundi kung gaano tayo sumunod sa ating Panginoon. Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, hinahayaan natin gabayan niya tayo at ang ating mga puso tulo sa layunin at plano niya. Kaya, kaya ng Diyos na gawin ang lahat, higit pa sa kaya mong isipin o alalahanin o akalain. Hayaan mo ang takot mo ay ma-divert natin sa tamang pananampalataya. Maniwala tayo na ang mga plano ng Diyos ay hindi lamang mas mabuti para sa iyo, kundi para din sa mga taong nasa iyong paligid. Naniniwala po kayo doon. Sa halip na ipilit mo ang iyong sariling plano,
matutong isuko ito sa plan ng Diyos at susunod sa makaranas ka na makalangit na pagbabago na para hindi ka makaramdam ng anumang pagkabigo. Kaya po yung ating mga plano ay dapat nating isuko. Kaya po tanungin natin ang ating mga sarili, ito ba ang plano o direksyon na nais ng Diyos na gawin ko? Matanong niyo na po ba ang inyong mga sarili? Sa Efeso 2:10 po sabi, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Meron lang po akong iiwan na isang picture. Okay, kayo ang bahalang mag-interpret. Dito po, sinasabi tayo, bawat isa, may plano tayo sa ating mga buhay. Bawat isa sa atin. Kahit may edad ka na, bata ka pa man, o kahit may edad ka na, hanggang ngayon, hindi na uubos yung plano natin na yan. Si Sister Ellie nga, may plano pa daw sa kanina eh. Di ba po? Tutuwa ako. Ang dami niyang plano para sa kanyang misyon. Pero, sa lahat ng plano po na yan, ang daming sagabal na yan. Lagi niyo po tatandaan ang sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan ang po sinabi. Kaya tanong ko po, will you allow God to change your plan? Hindi pa rin. Hindi pa rin ba? Will you allow God to change your plan? Ikaw na. Ay sumagot ng matatanda. Ikaw na lang, baka may plano ka sa buhay. Okay. Sabi nga po, if you're out of your comfort zone, God invites you to take a step of faith. If you aren't getting what you want, pag hindi daw niyo nakukuha yung mga gusto niyo sa buhay, God invites you to take a step of surrender. If your plan is delayed, kasi nagmamadali kayo no? Gusto natin magawa agad lahat. If your plan is delayed, God invited you to take a step of patience. If you make a mistake, God invites you to take a step of humility. If a family or friend fails you, God invites you to take a step of forgiveness. And if you fallen into sin, God invites you to take a step of repentance. Ito po ay isang gabay lamang. Ito po ay isang paalala lamang. Na sa bawat plano po natin, hindi lahat ng ating mga plano sa buhay ay makakamit natin ng ayon sa ating kagustuhan. Lahat ng nangyayari sa mundo ito ay bahagi po ng plano ng Diyos, hindi lamang sa ating individual, but buo po para sa sanlibutan. Gandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na iniwan sa atin ang binahagi ni Brother Nelson sa umagang ito. At bilang pagpapatuloy, bago tayo dumako sa pinakasentro ng ating gawain, tayo po ay umawit sa hymn number 2 natin.